Hi everyone! Come with me as I make ube halayers. Yes! Halayers? Anyway, ito nga pala yung nabili namin na purple yam. 3 pounds to and iluluto natin siya lahat kasi nga magbe-birthday si mama. And favorite din to ng asawa ko kaya lulutuan natin siya for the first time. Yes, first time ko lang gagawa nito kaya bahala na si Batman. Favorite lang kasi talaga niya to and kapag umuwi siya sa Pinas, yung tita ko yung nagluluto sa kanya ng ube halaya. Eh wala naman dito yung tita ko kaya wala tayong choice. Tayo magluluto ngayon. Tapos sa Asian store pa sa Jacksonville namin to nabili. So almost 5 hours away from here yon. Dapat nga pala dinamihan na namin yung bili kasi ang hirap humanap. So ayan, hinugasan ko lang siya ng mabuti isa-isa kasi ilalaga ko siya ng kasama yung balat. Bakit kasama yung balat? Eh, kasi nga nandun yung color. So after natin to ilaga kasama yung balat, tsaka ko pa lang siya tatanggalin ng manipis lang. After naman siya hugasan, hiwain ko lang siya ng maliliit. Yung sakto lang para madali siyang balatan mamaya. Make sure na nahugasan nyo talaga siya ng mabuti kasi minsan yung balat niya may putik-putik pa. Pero ito wala naman masyado. Then after ko siyang hiwain ng ganito, hinugasan ko lang siya ulit one more time and then nilaga ko na siya. So while nilalaga natin yung purple yam, magkukudkod naman tayo ng niyog. O diba ang effort? Di ko na matandaan kung kailan ako huling beses nagkudkod ng niyog pero sobrang bata ko pa nun. Pero buti na lang talaga naturuan ako ng bata. At least alam ko yung gagawin ko ngayon. Ang kaso, ang hindi naturo sa akin is kung paano buksan tong niyog. So mali pala tong ginagawa ko kaya ginising ko na lang yung asawa pa siya na lang pinagbukas ko. Babe, hindi ko ma-open. Ayan, tama yan. Gigising ka kasi ikaw naman kakain yan. So, binuksan niya na, tapos natulog na siya ulit. Tapos, ito na yung nilaga nating ube. Papatayin na natin yan, tapos palalamigin na lang natin bago balatan. At habang pinapalamig natin yun, dito naman tayo sa kudkuran. And magkukudkud tayo ng niyog. Pwede naman kayo gumamit nung gata na nasa pack na. Kaso, mas prefer namin yung fresh kasi mas masarap siya. So, ganito kadami yung nakuha natin dun sa dalawang maliit na niyog. And sa paggagata naman, lalagyan lang natin siya ng onting mainit na tubig. Tapos, ayun na, mekos-mekos nyo na lang yan. Hindi ko na na-videohan kasi gamit ko yung dalawang kamay ko sa pagkuha ng gata. After that, binalatan ko na tong purple yam, tapos minash ko na rin. Next is ilalagay na natin yung pangalawang gata dito sa kawali. Naglagay din ako ng onting white sugar, tapos sinalo ko lang. Next naman is yung evaporated milk. And then nilalagay na natin yung ube. So sa paggawa pala nito, wag mo siyang iiwan. So kailangan halo ka lang ng halo para hindi siya masunog. Tapos nung na-absorb niya na lahat yung liquid, ilalagay ko naman ngayon yung unang gata. Hahaluin lang ulit natin siya, tapos lalagyan ulit natin siya ng evaporated milk. May nakita nga pala akong ganito sa pantry namin. So nilagyan ko rin siya ng onte. Tapos hahaluin lang ulit natin siya hanggang ma-absorb niya ulit lahat ng nilagay nating liquid. Next is ilalagay na natin tong condensed milk. 2 can yung nilagay ko dyan. Tapos halo lang ulit. Basta halo lang kayo ng halo hanggang mangala yung mga brush. Tapos ito na yung last ingredient na ilalagay natin, which is yung margarine. Depende sa inyo if mag-a-add pa kayo ng sugar. I-adjust nyo na lang kung gaano katamis yung gusto nyo. Pero itong nagawa natin is sakto lang naman daw. Hindi siya masyadong matamis pero hindi rin siya kulang sa tamis. In other words, perfect siya. Uy, pero seryoso, madami kong compliment na na-receive dito sa ube halaya natin kaya sobrang proud ako. Pero ito na lahat yung nagawa natin. So, 2 tray tapos may maliit pang Tupperware na babaon ni Miking sa work niya. Nilagyan ko lang siya ng Parmesan cheese sa taas kasi walang even dito, walang mahanap. And yun lang, nagustuhan naman nila dito sa bahay ng mga bisita ni Mama. Pinagbibigyan din daw ng asawa ko yung mga ka-work niya. Nilagay niya sa mga ganito maliliit na container. Yun lang, bye-bye!